Amen. Amen. Praise God. Na. Sa ating pag-aaral mga kapatid, salita ng Panginoon. Let's open our Bibles in Matthew chapter 13. Tayo natin ang from verse 1 to verse 8. Responsive reading tayo mga kapatid. Unahan ko po ang verse 1. Then verse 2. Sabay tayo sa verse 8. Nandiyan na po ba ang lahat? Unahan ko na po. Matthew chapter 13 verse 1. The same day when Jesus out of the house and stood by the seaside, And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. and he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he saw some seed fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprang up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up, and choked them. Sabay po tayo sa verse 8. But other fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Purihin ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, muli po kami ay lubos na pasalamat, Ama, sa salamat ng pagkataon muli. Pinagkaloob niyo po na kami po ay mag-aral ng iyong salita. Salamat, Ama, sa oras, panahon na paligid po sa amin. Bawat isa, na bagamat Lord, maraming mga bagay na gagawin, o maraming pinagkaabalahan, but still Lord, nanay po yung inyong kalooban na dapat kami po ng inyong mga anak ay sa araw niyo po dapat magpuri sa iyong dakilang pangalan. Lord, sa aming pag-aaral, dalangin namin yung mensahe, may pagpapala sa amin, magdala sa amin ng hindi lang pagkatuto, kundi mag-mature kami, Lord God. Ang pag-alaman namin kung ano po aming puso, kung ano po ang responses na mayroon kami. Pag-alaman namin, Lord, sa aming pag-aaral na ito, ang puso ng isang tao ay tunay na hinahasikan ang iyong salita ay dapat tumugon, ay maggalang at magdala sa Kanya sa paglago. Kaya Lord, sa aming pag-aaral, umaasa kami sa nanawa Ikaw, aming may tataas. At gamitin niyo po ako, Lord, bilang abang lingkod po, anong magpagamit po sa inyo. Naway ikaw ang mataas na pong may baba. Then let the Holy Spirit, Lord, ikaw ang divine picture, sana po ang duwaga, yung salita, ang maunawaan. Hanggamat hindi ito abot na ang pag-iisip, Lord. Ngunit magitan po ng banal na Espiritu, mauunawaan po namin dito, Lord God. Langin namin din po, Lord, mga kapatiran na wala dito. Masa na sila din naman po. Pagruunan din po ng inyong biyaya, Lord, hindi lamang po sa aming tipon-tipon, dalangin namin, sa kami sa panalangin, maging din po sila, Lord God, kung saan man sila naroon. Salamat po, Lord, awat sa mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pamagat po natin mga kapatid sa ating pag-aaral. Amen. 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 Sa talatang ating binasa, pinamagatan ko po siyang the sower, the condition of the heart. Mga kapatid, ang sower ay tumutukoy po ito sa ating Panginoong Kristo, but still, maaari din po itong sinisignify sa atin bilang mga mananampalataya. Na sa ating buhay bilang mananampalataya, ang pangunahing obligasyon po natin o responsibility is to sow the seed, is to sow the Word of God. And of course, hindi po madali, sapagkat basit po natin ang kaligtasan o tunay na conviction ay hindi po yan nagmumula sa ating kalooban, kundi sa Diyos po yan. Kaya the sower,
the condition of the heart. Dito natin makita mga kapatid, ang apat na uri ng puso ng tao, kung paano po siya tumugon nung siya ay nasikan, nung siya ay nakarinig ng salita ng Diyos. Dito po mga kapatid, the effectiveness of God's word only hindi nakadepende sa power of the seed. Ba't ko po ito nasabi? Kasi nga naman, may kanya-kanya po tayong will. Kung paano natin ginagap ang salita ng Diyos, may kanya-kanya tayong tugon kung paano tayo maliligtas. Diba? Madalas natin na nabanggit na ang kaligtasan ay sa sarili po natin yan na pagtugon. Diba? Hindi pwede na porket pastor, ang father, pastor o mga Kristiyano, lahat ng pamilya mo, ligtas ka na rin. Kaya ang depende sa ang kaligtasan ay hindi po siya nagdidepende sa power of the seed. Kaya kundi sa atin po talaga yan. But on the condition of the soil, diba? Sabi dito. Kaya ang puso, tumatanggap nito mga kapatid. Ito may paliwanag natin kung bakit po nabanggit yun. Maraming mga tao kasi mga kapatid na nakarinig na ng salita ng Diyos. Diba? Kung natin may pagkailala yan, lahat yan. Ang dami po, may sa pahayagan, even sa mga social media, sa Facebook. Maraming mga nakapost. Mayroon ding mga mismo nagpipreach na. Diba? Kumbaga, pari-pareho naman, pari-pareho tayong nakapakinig ng preaching, may kalayaan tayo, di ba? Pumunta sa church, magbasa ng Bible, di ba? Nagkadalo sa church, di ba? Palagi tayo niyan. Pero bakit may taong nakikinig ng Word of God and gradually transform immediately? Pero mayroon din pong matagal lang nakapakinig, pero walang pagbabago, di ba? Mayroon ding saglit lang nakapakinig, nagkaroon agad ng conviction sa sarili niya, di ba? May kanya-kanyang tugon. Bakit po ganun? Bakit po kaya? Anong problema? Bakit nangyayari ang mga ganyang klaseng pangyayari na kumbaga kanya-kanya ang tugon? The problem is not the seed, mga kapatid. The seed is good. Tama? But the difference is in the soil, mga kapatid. Batid po natin na ang soil ay tumutukoy po sa ating heart. Then the Word of God, yan po yung seed. At yung sower po, yan yung ating Panginoong Jesucristo na maaaring tumutukoy din po sa atin bilang mga mananampalataya. Ito mismo mga kapatid, ang ipinapakita ni Kristo sa pangaral na ito, parable of sower. Kaya, hindi pangunahing tanong ng parable na ito, how good is the sower? Diba? Hindi rin, what kind of person receive the Word of God. Dahil nga maaaring pareho ang turo, pareho ang Bible, pareho naman ang message, but the difference is in heart. How produce different responses. Yan po yung problema doon. Kung paano yung puso, kung paano siya tumugon, kung paano nagkaroon ng iba-ibang pagtugon. Di ba sabi ko sa inyo kanina, may kanya-kanya, di ba? Bago pa lang nakinig, mature agad. Meron din naman ang tagal na. Di ba? Pero walang pagbabago. Pero namang iba, na-enjoy, na-convict agad, nag-commit agad. Diba? Pero makita natin doon na talaga ang problema ay hindi sa soil. Kasi ang soil, hindi nagbabago yan. Walang problema doon. Oo. Mga kapatid, makita natin dito mga kapatid, kung bigyan natin ito ng historical background, ang Matthew 13 is part of Jesus Christ ministry. At maraming nakarinig, nakita sa kanyang mga pangangaral, even sa kanyang mga miracle. Kaya, he was teaching beside the sea. Yun sa pagkakataong ito, mga kapatid. Napakaraming tao. Makita natin yan sa verse 1. Di ba? Verse 2. Nabanggit yan, multitude. Sabihin, napakarami. Ang ginawa niya, dahil sa napakarami, nangaral siya, pumunta siya sa may bangka, sumakay siya ng bangka. Yan, mabasa din natin dyan. Then, doon siya nangaral habang ang mga tao nasa shore. Di ba? He was teaching beside the sea at napakaraming tao na nagtitipon, kaya sumakay siya doon, isang bangka, while the people are on the shore. And then mga kapatid, Jesus began his teaching using parables. Ano ba ang parables? Parables, a short story about earthly things with heavenly meaning. Yan po yung hulugan ng parabol. Kaya mga kapatid, sa tagpong ito, kapag sinabi ni Kristo, di ba? So, familiar na sa mga tao ang about
paano yung farmer, di ba? Alam, familiar nila kasi sa tagpong ito kasi mga kapatid, agriculturally speaking, during Christ ministry, ang mundo noon ay agricultural society. Kaya pag sinabing maghasik, alam ka, agad na ng mga tao doon, hindi na sila, kasi familiar na sila, hindi na sila magulat. Kung parang si Christ magitan ng parabol. Yan ano-ano, natintindihan nila kaagad yun. Alam nila about farmer, about seed, about soil, yung field, saka yung harvest. Kabisado nila yan. Yung sabihin ni Kristo na yan, a sower went forth to sow, sa verse 3, makita natin yan, di ba? Sabi ni Kristo, a sower went forth to sow, yan. And speak many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Yan po sabi dyan, ang ating Panginoong Kristo. Kaya familiar na sa kanila yan, hindi na sila nagugulat. Kaya dito mga kapatid, ay mahalagang principle dito. The same seed, sabi ko sa inyo, ang maaaring nahasik sa iba't ibang uri ng lupa. Parehong seed yun. Pareho lang ang salita ng Diyos. Hindi nagbabago yan. Theologically mga kapatid, ang seed dito, ulitin ko, turo ni Kristo, Word of God. Makita din sa Luke chapter 8, verse 10 hanggang 11, di ba? Sabi doon, ikinukulo yung portion, the seed is the Word of God. Yun yung sabi doon. Luke chapter 8, basahin natin from verse 10 to 11. The seed is the Word of God. Kaya hindi na natin dapat hulaan kung ano ang tinutukoy sa binhi. Kung anong binhi ito. Okay? The seed is God's Word. At ang different soil mga kapatid, ito tumutukoy sa iba't ibang tugon ng mga tao sa Word of God. Kaya dito mga kapatid, the parable is about sa kung paano tumugon ang mga tao sa Word of God and also the kingdom message. Yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, if the Word of God is good, powerful, di ba? Unreal, ano ngayon ang dapat nating titingnan dito? Not just the seed mga kapatid, kasi ang seed wala namang problema. Kailangan tingnan natin ang soil. Ang soil ang titingnan natin. Dito mahahayag mga kapatid ang pinakasanhin ng problema. At dito nga makita natin yung 4 na uri ng puso ng tao. Basahin natin sa verse 3. Anong sinabi dito mga kapatid? And he speak many things unto them, and speak unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Verse 4, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Unang punto mga kapatid, the wayside heart. Yan, the wayside, sabi dito, the wayside heart. The word is rejected because it is hard mga kapatid. Pag sinabi natin kasing wayside heart mga kapatid, sabihin na natin, matigas, di ba? Matigas eh. Kasi nga, laging nadadaanan. Bali sabihin natin, cemento side, granite side, tile side, di ba? Ano pa yung basta matigas? Tayo imagine mga kapatid, ang isang soil o isang matigas na place, kapag nasikan ng isang binhi, anong mangyayari sa binhi? Hindi man lang siya makabaon, kahit kaunting ugat man lang. Di ba, hindi man lang magkaugat kahit kunti. Kasi nga matigas, maaaring nakaugat siya, pero anong mangyayari? Pagdating ng araw, natutuyo rin kaagad. Ganun ang mangyayari. Mga kapatid, ano yung pinapakita dito? Ito ay naglalarawan sa salita ng Diyos mga kapatid na napupunta sa matigas at sarado na puso. Maraming mga tao, mga ganyan mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Hindi ba? Hindi lang sa mga tao, maging sa atin. Mga Kristiyano na, mayroon din ganito. Lalo na kung matagal na siya, di ba? Ang pangalan ng salita ng Panginoon, wala nang dating sa kanya, parang manhid na lang. Baliwala na, di ba? Na parang na halos mas masahol pa siya sa matigas na puso, matigas na daan. Ang salita para sa kanya, wala nang dating. Di ba? Kaya makita natin dito mga kapatid,
sarado na puso. Na kung saan, yung nga, pagkalapat, hindi man lang nakabaon at nakaugat na gusto. Diba? Nakalungkot. May mga ganyang tao. Dahil manhid na lupa, bagya lang itong, sabihin na lang natin, bahagyang nabuhay at agad bumigay. Dahil sa pagsubok at pag-uusig. Ganyan yan. Kasi nga, sabi dito, nainitan, dumating ang araw. Di ba? Nainitan siya, natuyo. It speaks of persecution and trials, mga kapatid. Ng isang mananampalataya kapag nakaranas ng kaunting credit assurance sa church, nawala. Pangatlo, ano pa? Kaagad kinain ng mga ibon. Sabi dito sa verse 4. Di ba? Verse 13:4. And when he sowed some seeds by the wayside, and the fowls came, devoured them up. Ano yung pinabita dito, mga kapatid? Kapag ganyan tayo, mga kapatid, na klase ng Kristiyano, klase ng mananampalataya, o klase ng isang tao na nakapakinig ng salita ng Diyos, na hindi man nakabaon, hindi man nakaugat ng salita ng Diyos habang siya nakikinig, agad-agad nawawala ito sa kanya, inagal ito ng jablo, mga kapatid. Agad-agad. Di ba? Nasa verse 4. Yan. Last phrase. Dumating ang mga ibon at kinain nila. Nilarawan po dyan, mga kapatid, yung binhing nahasik o yung salita ng nahasik sa puso ng isang tao, agad-agad nawawala. Pagka siya ay katulad ng ganitong uri ng puso, the wayside heart, napakatigas. It doesn't mean, mga kapatid, na dahil matigas ang puso, it can never change. Hindi maaaring hindi magbago. Kahit gaano katigas ng puso ng isang tao, mga kapatid, anong dapat gawin natin? Kasi sabi nga natin, the Word of God is quick and powerful, makapangyarihan. Kapag ikaw nakapaginig ng salita ng Diyos, dandahan itong bumabaon sa ating puso. Di ba? Kaya anong dapat gawin natin kapag ganito ang puso natin? Kailangan itong bungkalin, mga kapatid. Paano bungkalin? Bungkalin ito sa pamamagitan ng dapat magkaroon tayo ng pagpakumbaba, mga kapatid. Yan, nakalungkot sa mga Kristiyano ngayon eh. Di ba? Matigas na nga ang ulo, matigas na nga ang puso. Lalo pang pinatigas. Ganyan ang mga Kristiyano. Sa halip na magpakumbaba para lumambot ang puso. Ano nang nangyari? Lalo pang pinatigas. At hindi tayo aabot sa mga ganun, mga kapatid, na katangian sa puso ng isang tao. Ano pa? Paano pa natin bungkalin mga ganyang ori ng puso ng tao? Bukod sa pagpakumbaba, pakikinig. Di ba? Kaya nga ang problema, paano nga mabungkal? Ayaw makinig. Hindi ba? Ayaw na mag-church. Paano natin mabungkal yan? Paano mabalik sa dati yung puso niya na tumigas? Isa pa, dapat umunawa at tumugon sa salita. Ito ang mahalaga. Kung paano natin i-cultivate yung ating puso. Kasi pag ang lupa matigas na, dapat i-cultivate, di ba? Ganoon din naman ang puso natin kapag tumigas, dapat i-cultivate yan. Sa pamagitan ng, yung mga nababanggit ko. Dapat magpapadilig ka ng salita ng Diyos para lumambot, tapos i-cultivate yan sa pamagitan ng pagpakumbaba, pagkikinig, at pag-unawa, pagtugon. Ganoon dapat yan. To take root in our hearts, di ba? Para makaugat tayo at maganda yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yan po yung hinahanap dito, mga kapatid. The seed is sown, mga kapatid. Obligasyon po natin yan. Mag-accept tayo ng Word of God. Si Pastor, obligasyon yan. Lahat tayo, hindi lang si Pastor. Obligasyon natin yan. Mark chapter 4, verse 14. Sabi doon, ginagawa niyo yung portion, the sower soweth the word. Ibig sabihin, talagang responsibility ng sower yan.
Di ba? Ang sower ay naghasik. Sa kanyang paghasik, he does not choose where the good seed. Wala namang nabanggit doon eh. Nasa kanyang paghasik, he chose the good seed, he chose the right and not good seed. Diba? Wala eh. Isang seed lang ang hinahasik. Pero bakit may mga taong iba ang pagtanggap niya? Hindi siya lumago. May ibang tao, lumago kaagad. Diba? The seed was good, potent, mabisa mga kapatid. Dahil sabi ko nga, dandahan itong bumabangon sa puso ng tao. Dahil quick and powerful. Di ba? Sabi yan sa Bible, na kapag lumapat, it is surely grow. Walang seed na hindi. Makita ka kahit yung seed nga eh. Literal na seed, kahit saan masik yan eh. Tutubo at tutubo talaga yan eh. Bakit walang problema lang yung seed na yon? Di ba? Kahit nga, walang ulan. Basta talagang tutubo siya, magkaugat siya. Pero kung bakit, ang puso ng tao, napakatigas. Hebrews 4:12, yan yun. The word of God is quick and powerful. In other words, mga kapatid, kumbaga, sa madaling salita, yung binhi ang problema. Walang problema sa binhi pala. Walang problema sa binhi. Ang soil. Oo. Nabanggit na nga natin eh. The seed is good. Diba? Ang binhi, ang soil ang problema. When it's sowed, mga kapatid, this is also our ministry. Tandaan natin, ang ating responsibility ay magturo at mangaral. And as a preacher or messenger, mga kapatid, we don't create our own message. Yan po yung pinapakita doon, mga kapatid. Hindi po ang pastor, ang preacher, nag-iimbento ng kanyang sariling word. Word of the Bible ang ipinapangaral. Tandaan po natin yan. Tagapaghatid lang tayo. Hindi natin baguhin yung salita ng Diyos. We have no authority over their conviction, mga kapatid. Tandaan din natin. Personal decision yan ng puso. Kumbaga sa kaligtasan, wala na tayo. Sa ating ihasik lang natin. Napakadali lang maghasik eh. Palala mo yung mga farmer, di ba? Andiyan yung lupa. Ilagyan na lang yung mga bini. Di ba? Sa ating pangangaral, napakadali lang. Kung talagang bigyan natin ng comparison, di ba? Kung ihambing natin doon. Di ba? Pero bakit? Parang hirap na hirap tayo. Di ba? We are called to faithfully proclaim, mga kapatid. Sabi sa atin ng 2 Timothy 4:2, preach the word, be instant, in season and out of season. It speaks of urgency, mga kapatid. Unlike of literal planting. Di ba? Ang literal planting, nangailangan siya ng tag-ulan. Pag tag-init, hindi maaring magsaka. Di ba? Hindi nabubuhay yung mais, yung palay, pag walang tubig. Kaya, ang magsasaka, naghintay talaga yun ng tag-ulan. Pero, spiritual planting, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, hindi namimili ng panahon yan. Kaya nga, preach the word, instant, be instant in season and out of season. Tag-init man ng tag-ulan, maaari tayong magmahagi. Di ba? Mas madali pa sa literal na pagtatanim. Kaya natin gawin yan. Kahit naman umuulan di ka naman nagsishare sa tabing kalsada nasa loob ng bahay yan Di ba? Unlike sa literal planting, talaga namang hindi pwede yan. Kaya the seed is sown. Then, yun nga lang, ang problema, the soil is hard. Ang sabi ng verse 19. Sabi dito, mga kapatid, verse 19,
When anyone heareth the word of the kingdom, understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away, which was sown in his heart, this he which received seed by the wayside. Yeah, wayside, the wayside heart, matigas talaga. Yan yung ibig sabihin. It shows the condition of the heart, mga kapatid. Ito yung, sabihin natin, narinig, pero hindi naman pinagnilayan. Dumaan lang. Kaya agad ding nawala. Di ba? Kapag nakinig ka na, parang nakinig mo sa unang tainga mo, pinatagos mo lang, walang nangyari talaga. Walang kapit. Yan yung ibig ko sabihin. Na yung literal na binhi ng paghihasik mo, walang kapit kasi nga tuyo, matigas. Yun yun, yung puso na yun. The soil is hard. Meaning we can see here, mga kapatid, na ang conviction tungo sa kaligtasan ay gawa pa rin ng Diyos, hindi ng tao. Amen? Ano mga patunay? Ito mga verse, mga kapatid, na ang kaligtasan hindi natin gawain. John chapter 6 verse 44. No man can come except, di ba? Except the Father. Sabi doon, which hath sent me, draw him. Walang makalapit sa ating Panginoon, maliban lang kung ang Ama, siya mismo ang magpalapit. Nasa ano? John 6:44. Siya ang magdala, papunta sa Kanya. God Himself ang mag-save. Diba? Ibig sabihin, dapat madali lang talaga maghasik. Yan lang ang trabaho natin. Sa Bisaya pa magpugas. Magpugas ka lang naman. Ba't di mo magawa? First Corinthians chapter 3, verse 6 and 7. First Corinthians chapter 3, verse 6 and 7. Ang sabi doon, I have planted Apollos, water. Diba? But God give the increase. Ang sabi doon, First Corinthians chapter 3, verse 6 and 7. I have planted Apollos water, but God give the increase. So, sa Tagalog mga kapatid, ano ba, walang halaga yung nagtatanim. Diba? Ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Ibig sabihin, ang Diyos talaga ang may karapatan sa kaligtasan. Tayo, magtatanim lang tayo. Maghasik lang tayo. Magdidilig, wala tayo, kahit magdidilig ka, at daligan mo pa yung alaman mo, kung ayaw ng Diyos palaguin talaga, hindi talaga lalago yan. Pero ibahin mo ang Word of God, kasi nga potent ito. Mabisa mga kapatid. Quick and powerful. Na kapag inihasik mo, itinanim mo, hindi maaaring hindi tumubo yan. Ano pa? Acts chapter 16 verse 14. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia upang tumugon. Sa sinabi ni Pablo, yun yun. Ang Diyos. Diba? Sino ba si Lydia? Si Lydia siya ay devoted, godly devoted sa God of Israel. Pero, binuksan ang kanyang puso nung ibinahagi ni Paul sa kanya ang gospel. Although maka-Diyos na siya, di ba? Pero binuksan. Ibig sabihin, kailangan talaga kung wala si Paul. Paano maligtas yun? Kahit maka-Diyos siya, pero mali naman yung Diyos na sinasamba niya. Wala pa rin. Kaya mahalaga mga kapatid, yung ating pangangaral, yung ating pagtatanim, yung ating paghahasik. Pero doon sa pinabagatang mga talata, mga kapatid, hindi natin obligasyon ang magliligtas. Sa atin, maghasik lang tayo. So the soil is hard. Narinig ang message, but without acceptance in heart. Yan yun. Ano mangyayari if without acceptance in heart? The spiritual enemy steals the seed. Yun yun. Yung ibon doon, devoured them up. Ang sabi doon sa last phrase, and the fowls came and devoured them up. Maliwanag. In other words, may spiritual opposition sa pagpapahayag ng word, mga kapatid. Or may pulsang pumipigil. Diba? Sino yun? Walang iba.
kundi ang Satanas Diablo. 2 Corinthians 4:4, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sabi dito mga kapatid. Malinaw. Nasa ating paghasik, madali lang siya, pero mayroong oposisyon na nabanggit. Yun na nga, tandaan natin, we are in the side of God. Hindi yan magtatagumpay sa atin. Hindi maaaring mas makapangyarihan si Satan kaysa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, baka naman ang problema natin ay hindi lack of preaching. Diba? Kumplito tayo sa preaching, sa pangangaral. 3 ang nangangaral sa church natin. Pero kung bakit? Alam nyo na. Diba? Baka ang problema natin, hindi lack of preaching. Baka hardness of heart. O baka naman mga kapatid, sabihin natin may pandinig tayo, pero hindi nakikinig, pero hindi tumatanggap. May mga ganyan eh. Ano pa? Tumatanggap tayo, pero hindi naman sumusunod. Diba? May mga ganyan. Yan ang kadalasan problema. Every time the word of God is preached, tanungin natin ating mga sarili mga kapatid, kung ano ang tamang tugon. Yun dapat ang mag-respond natin. Kung nakapakinig tayo ni Pastor Jean, ni Pastor Willie, tanungin natin ang ating heart. Kailangan naging problema madalas kasi mga kapatid. Ano bang naging problema madalas? Sa halip na tanungin ang sarili. Diba dapat, Lord, ano ang nais mong iparating sa akin? Dapat ganyan tayo. Hindi yung ito ang madali eh. Sino kaya ang pinatamaan ito ni Pastor? Wala namang ganyan. Kasi si Pastor, kung anong nakalagay dito sa Bible, yan yung pinipreach ni Pastor. Salita ng Diyos yan. Kaya hindi tayo dapat matisod. Di ba? Sa halip na tanungin ang puso natin, ano kaya ang magandang mensahe ni Lord sa akin? Kaya lang, naging problema eh. Si Pastor, pinatamaan na naman si brother, na si sister, pinatamaan na. Ganyan ang tugon natin eh. Dapat unang tugon natin, ano kaya ang benepisyo sa akin ito? Baguhin ko pala ito. Dapat ganyan tayo. Di ba? Kaya the wayside heart. Kung ganyan ka mag-isip mga kapatid, what kind of heart do you have? Anong uri ng puso mayroon ka? Bukod doon sa the wayside heart. Number 2 points, the stony heart, mga kapatid. Sabi dito sa verse 5, some fell upon stony places. The stony heart, mga kapatid. The sower, ibig sabihin, the sower is received, but not rooted, mga kapatid. Tinanggap ang salita ng Diyos, pero walang ugat. Hindi nakaugat. Kaya the stony heart. Ito yung ikalawang soil. Di ba? May unang soil na tayo. Ito yung ikalawa. 4 sa lahat yan eh. Kumbaga, may seed na nahulog sa stony places. Pag sinabing stony mga kapatid, batuhan. Di ba? Yung una, matigas. Matigas na place. Dito, batuhan, the stony heart. Ito yon. Anong nangyari ayon sa talata? Sumibol ka agad. Pero dahil walang sapat na lupa, di ba? Ang batuhan, walang sapat na lupa yan eh. Dahil walang sapat na lupa, anong nangyari? Hindi nakaugat at natuyo. Yan. Ipinaliwanag yan ni Kristo sa verse 20 at saka 21. Basahin natin 20 and 21. Sabi dito, but he that received the seed into stony places, stony heart. The same is he that heareth the word, and anon with joy received it. Yet hath he not root in himself, but chewed it for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Mga kapatid, maliwanag mga kapatid.
He that heareth the word and anon with joy, receive it. Ano yung pinapakita rito? Na kung saan mga kapatid, sa simula lang siya masaya. Eh mga ganyan eh. Sabihin na lang natin, may taong nakapakinig ng salita ng Diyos. Diba? May nangaral sa street preaching, palagay na lang natin. Nakinig siya, nakonvict siya. Diba? Lumapit siya. Tapos niyaya siya nung isa. Ganito ganon. Sinisiran. Eh talagang nakonvict siya. Tapos niyaya sa church. Dumalo. Eh mga ganyan eh. Dumalo. Pero, nung na-preach ni pastor ang tungkol, sabihin na lang natin, tithes and offering. Wala na, natisod, nawala. May mga ganyan. Yan ang ibig kong sabihin. Diba? Sa simula lang masaya. Diba? Yung mali na pagkasabi dito eh. He that heareth the word and anon with joy, receive it. Masaya lang sa simula. Ibig sabihin, sa simula, there is a good response. May joy, may excitement, may immediate response, but temporarily. Marami sa atin ganyan ngayon mga kapatid. Immediate response. Immediate response, pero may problema. Just a quick reception. Saglit lang niyang tinanggap. Doon lang, masaya siya una. Dahil walang ugat, anong nangyari? Nung narinig niya ang salita, nakunbi ka agad. Maaring nakaramdam ng encouragement, tumugon, emotionally, nag-commit ka agad, pero walang spiritual transformation. Yan yun. Hindi nakakapit. Hanggang pakikinig lang, emosyon, o pakiramdam lang niya. Nasabi sa atin ng James 1:22. Anong sabi doon? But be ye doers of the word. And not hearers yun. And not hearers only. Ang dulo nun eh, deceiving yourself. Mga kapatid, hindi niyo dinaya si pastor, hindi niyo dinaya ang Panginoon. Kung hindi, dinaya niyo lang sarili ninyo. Kung ganyan tayo. Di ba? Bakit? There is no root. Walang ugat eh. Ito ang common problem sa Christian mga kapatid. They had no deepness of earth. Di ba? Verse 5. Malinaw din sa verse 5 eh. Hindi lumalim. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up because they had no deepness of earth. Ibig sabihin, hindi sapat ang lupa. Dahil nga mabato eh. Di ba? Yan nakakalungkot. There's no root. Nakaramdam lang ng kahit kaunting saglit na encouragement lang. Di ba? There's no root. Ito yung common problem mga kapatid. Binasa natin ang verse 5, di ba? Kulang. No deepness of earth. Ibig sabihin kulang sa lupa. They had no root. Di ba? Verse 6. Yun yun oh. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat, nangatuyo. Diba? Hindi nakakalungkot. There's no root. Naarawan. Ang naarawan nito mga kapatid speaks of trials and persecution. Na isang Kristiyano, pinakita dito na ang Kristiyano kulang sa pagtatyaga. Minsan nga sa Bible school, nakalungkot ng mga kwento din ng mga pastor guro doon. Oo, nung nag-mission daw sila, hindi doon talaga madali. Kasi nung sa simula, marami sila. Tulong-tulong, ang dami lang nabautismuhan. Pero nung umalis na, kasi temporary lang yun eh. Nang iniwan na doon, mag-isa na lang ang pastor, there are times na daw talaga na araw na linggo, walang dumadalo, walang dumadating. Dahil ang ginawa niya, binata pa siya, nag-pray na lang siya. Kawawa, no? Nakakalungkot. Pastor Floro. Oo, yun ba ni Pastor Floro? Nung nag-mission siya, dito sa Palawan ba? No? Mindoro. Yun. Oo, grabe, nakakalungkot. Ano, kawawa, no? Nag-mission siya. Oo, ginto niya sa amin. Ilang beses daw nangyari yung ganyan. Pero kailangan daw, matyaga ka. Oo, may time talaga.
na ang dami na nabautismuhan. Dandahan na nawala. Hanggat may mga linggo na wala na talagang dumating. Araw ng linggo yan. Paano may sagawa yung panambahan? Ibinata pa siya noon. Pagkalasan kung marami sila, may pamilya, may mga anak. Kasi nga, kung may ganyan daw, pwede, tuloy pa rin ang gawain. Pero hindi pwede, mag-isa na lang siya eh. Kasi nga, binata pa siya. Oo, nakakalungkot Yan nakita ko, hirap pala no? Kaya ko kaya. Kasi ko, pastor. Dito man dati. Oo, grabe, tiyaga daw talaga. Tiyaga daw talaga siya. Ngayon, may padalaw-dalaw na minsan, pero ang tagal. Halos 7 years na siya doon. Oo. Grabe ano? Tuloy-tuloy lang. A plant is not truly alive if only above the ground, mga kapatid. Tandaan natin yan. Hindi tunay na buhay yung isang plant kapag sa ground lang. Pag wala namang tawag niyan, kumbaga it need enough soil to take root. Yun. Ganito rin sa mga mananampalataya. Hindi sapat ang Sunday attendance lang, mga kapatid. Ganyan ba tayo? Di ba? Attendance lang tayo, araw ng linggo. Punta ako doon. Linggo ngayon. Dapat ma-time in ako ni Sister Linda. Ganyan ba tayo magsasamba? Wala nang conviction. Hindi na iniisip na punta ako sa church kasi linggo ngayon, araw ng Lord ngayon. Parang i-bless niya ako. At lumago ako sa pananampalataya. Hindi kay araw ng linggo, mag-search ako. Si Sister Linda, baka malaktawan yung pangalan ko, hindi may lista. Naku, yan nakakalungkot sa mga Kristiyano. Kaya, ganito rin mga pananampalataya, mga kapatid. Sunday attendance lang, di ba? Active sa simula lang. May mga ganyan eh. It needs a daily walk in Christ. Hindi parang kabuti na sumusulpot lang if gusto niya. Ganyan dapat. Hindi tayo dapat ganyan, mga kapatid. Na parang kabuti lang tayo. Di ba? Attendance lang habol mo. Wala kang conviction sa Panginoon. Di ba? It needs a daily walk in Christ, mga kapatid. Colossians chapter 2, verse 6-7. Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Anong sabi doon? As ye have therefore received, di ba? Christ Jesus, rooted and built up in Him, established in the faith. Diba? Sabi doon, ang ganda ng verse na yan. Gawin nyo life verse yan. As ye have therefore received Christ is the Lord, so walk ye in Him. Rooted and built up in Him, and established in the faith. Ang sabi doon, ano yung dulo noon? Yung maging abundant tayo sa pagpapasalamat. Yun. Dapat ganyan tayo bilang Kristiyano pag nasamba. Hindi habol natin attendance lang. Dapat isipin natin na dapat lumago ako. Yan nakakalungkot eh. A heart with no root is under pressure. Verse 21. Ano sabi dito, mga kapatid? Yet hath he not wrought in himself, but dureth for a while. For with tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Yun, napakadaling matisod. Yan, heart with no root is under pressure. Pressure talaga siya. Kasi wala siyang ugat. Diba? In other words, madali siyang ma-expose. In times of pressure, dahil mababaw ang lupa, mababaw ang pasensya niya, mababaw ang pagpahinuhod niya. Kaunting kinatisuran lang, nawala na sa gawain. Ganyan ang mga Kristiyano. Diba? Para bang ganito, mga kapatid? Kapag okay ang buhay, praise God. Ganyan tayo eh, diba? Okay, pinagpala. Biyaya ng Panginoon. Praise God, purihin talaga si Lord. Diba? But when persecution comes, anong nangyari? Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Ganyan tayo. Diba? Questionin ang Lord. Ano pa? Para bang ganito? But in times of trial, Lord, nasaan ka? Diba? Pero pag biyaya naman, praise God. Ganyan ang mga Kristiyano eh.
Kumbaga pag may blessing, God is good. But when persecution come, yun na, questionin na si Lord. Nangalungkot mga Kristiyanong ganyan. The problem is not that person never heard. Kasi nga sabi natin, sapat ang salita ng Diyos. Kundi, ano mga kapatid? Ang Word of God na hindi talaga nakabaon ng maigi dahil lack of soil. Yan yung dahilan. Isipin mo mga kapatid, ang isang puno na maliit, parang, sabi natin, may magandang dahon, di ba? Pag sinabi natin may magandang dahon, talagang green na green ang mga dahon yan. Di ba? Anong tingin natin pag ganyan ang isang pananim o halaman? So anong tingin natin? Healthy. Di ba? Ang isang halaman, green na green. Diba? Pag dilaw na, sabihin natin, wala na ito. Oh. Pero pag green na green, sabihin natin, healthy. But when the strong winds come, anong sabi natin? Anong mangyari? Madaling bumagsak. Ay, ganyan ba? Konti ang lupa. Why? Sapagkat beautiful above. Diba? Sa itaas lang malago eh. Pero ang ugat, lata. Oo. Ganyan din eh. Beautiful above, but shallow below. Ganyan din ang Christian life mga kapatid, na puro appearance lang. Pero walang depth. Diba? Walang baon. Yan yun, mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, huwag tayong satisfied sa, kumbaga, na-bless ako sa sermon. Instead, ask, nagbago ba ako? Ganyan dapat tayo. Because the goal of preaching mga kapatid, hindi lang for inspiration, kundi transformation. Yun mga kapatid. Dapat na transform na tayo. Diba? Kaya nakakalungkot. Ilan lang tayo. Ilan lang nata-transform. Yun nga, sabi ko, hindi man makikinig. Diba? Ayun lang pumunta. Hindi sila lalago, hindi sila magkaugat. Wala ring transformation. Number 3, point. Mayroon na tayong, ano yun? The wicked heart, the stony heart. Number 3, the thorny heart. Yung sa verse 7 mga kapatid. Verse 7, sabi dito, and some fell among thorns. Diba? And the thorns sprang up and choked them. Ano yung pinapakita dito? Pag sinabing thorns, among thorns mga kapatid, o thorny heart, pag sinabing ganyan, maganan, damuhan. Diba? Sa biblical term niya sa Tagalog, dawagan. Yun, dawagan. Yung dawag. Oo, dawag. Yan yun. Yeah, the wicked heart, the stony heart, then the thorny heart. Tatlong puso na. The word is choke. Ito yung ibig sabihin mga kapatid. Nasakal ang salita ng Diyos. Yung kayo na, hindi nakaugat. Ito, sa punto na ito, nasakal naman siya. Nasabi dyan sa verse 7. Ito yung pinaka-pangatlong soil. Mayroong seed na nahulog sa thorny place, tumubo, ngunit nasakal ng mga tinig. Diba? Yung dawagan, pagpunta ka sa dawagan, alam ba, mga kugon, pag dumadaan ka, natutusok-tusok ka eh. Diba? Natitinig nga, ang katipangan yan eh. Diba? Ang ganyan yan eh. Ipinaliwanag yan ni Kristo sa verse 22. Anong sabi dito? 13:22. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and he careth of this word, and the deceitfulness of riches choke the word, and he become unfruitful. Ano yung pinabita dito mga kapatid? Ito yung ano? Sabihin na lang natin, may mga Kristiyano na ganito, Pastor! Ipanalangin mo ako, Pastor. Ganyan ang mga kapatiran eh. Gusto ko nang mag-asawa, Pastor. Siguro matanda na talaga siya. Gusto nang maka-asawa. Mayroon naman, Pastor, ipanalangin mo kami. Gusto kong magka-baby na. Gusto matagal na talaga siya. Wala pa rin anak. Pastor, gusto kong magkaroon ng trabaho. Diba? Ang pastor, walang ibang gawin yan. Kundi manalangin. Araw, gabi. Ipanalangin ka talaga ni Pastor yan. Pero sad ko si mga kapatid na minsan,
tinugon ni Lord yung mga panalangin mo. Di ba? Yung panalangin ni Pastor, tinugon. Biniyayaan ka ngayon ng anak, may trabaho ka. Di ba? Pero nakakalungkot, nawala pa rin sa gawain. Minsan, nakita na lang ni Pastor doon sa labas. Brad, kumusta ka na? Tagal mo na hindi nag-church. Ba't hindi ka talaga sa church? Eh kasi Pastor, may anak na ako. Pastor, busy na ako. Yan yun. Hindi na ako makapag-church kasi nga, maliit pa kasi. Hindi maiwan. Eh, yung asawa ko naman eh, bagong tahi. Meron namang iba, hindi na kita nakita. Kasi Pastor, may trabaho na ako eh. Nako, yun na nakakalungkot. Di ba? Nakakalungkot. Tinugon na nga, pero nawala. Kung kailan tinugon. Di ba? Marami nawala sa atin. Tinugon na ang mga panalangin ni Pastor, pinapanalangin sila. Pero kung bakit, wala na sila ngayon. Di ba? Totoong pangyayari talaga. Nakakamangha. Kaya dito mga kapatid, ibig sabihin, sa Turnip Place, tumubo, ngunit nasakal ng mga tinik. Kasi nga, bakit? Yung care of this world na binanggit doon. Yung nahuhumaling pa rin tayo sa sanlibutan. Hindi ba? Yan yun. Yan yun. The care of this world. The cares of this world. Nang ibig sabihin, ito yung mga bagay na maaaring umaagaw ng ating atensyon while serving the Lord, mga kapatid. Tulad na lang yan. Family problem. Isa na rin yan. Diba? Trabaho. Yun, nabanggit natin kanina. Pag-aaral. Maaaring mawala tayo sa gawain dahil nag-aaral tayo. Future. Diba? Ang future, halit na hinahabol na yung future, pero wala naman sa gawain. Yung mga ganyan eh. Financial concern, responsibilities. Yan. Lahat yan, yan mga dahilan. So kapag ang care of the world, mga kapatid, ay naging mas greater than our concern for God, masasakal ang word of God, mga kapatid. Yan ang mangyayari. Hindi nakakalago. Wala nangyari sa paglilingkod niya, hindi siya lumago. Oo. Karnal pa rin siya. 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi doon, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ang sabi dito mga kapatid, dapat sa Diyos lang natin. Kahit sa ating mga paglilingkod, wala man tayong anak, wala tayong baby, wala tayong trabaho. Cast your care to God. Hintayin mo ang blessing. Yung perfect timing ni Lord sa buhay mo. Yun dapat. Hindi kay mawala ka sa gawain para lang hanapin mo yon. Tapos minapanalangin mo pa si Pastor. Kaya, the deceitfulness of riches. Anong na-observe ninyo dito mga kapatid? Not the riches itself ang ugat ng problem. Hindi yung riches ang ugat ng problem. Tandaan natin. Sabi ni Kristo ang binigyang diin dito mga kapatid, deceitfulness. Diba? Walang problema sa pagyaman. Ang ibig sabihin, hindi masama yumaman. Hindi masama magtrabaho. Hindi masama na magkabibi ka. Pero, wag mo naman gawing dahilan, maging sanhi yon na mawala ka sa gawain ng Panginoon. Huwag mong ibig sabihin na yung deceitfulness, yan po yung sanhi na para ang salita ng Diyos hindi nakaugat. Yon. Meaning hindi masama yumaman, ulitin ko, maging rich. Di ba? Yumaman o magkaroon ng maraming pira. But the problem is how you handle it. Maaari kang malinlang kasi pag ang kayamanan o yung riches ang bigyan mo ng mas matimbang sa buhay mo. Maaari kang malinlang. Paano ka malinlang? Because riches can promise security. Diba? Na talagang naman ang Diyos lang ang makapagbigay sa iyo ng sapat na seguridad. Yun yung maglayo sa iyo. Pag mayaman ka kasi, maisip mo kasi, ligtas na ako. Grabe ano? Ligtas na siya dahil mayaman. Yan nakakalungkot. Maring sabihin ng money, you'll be secure if you have more. Diba? Maring sabihin ng pira yan. Secure ka pag marami ka ng pira. Pero sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, not trust in uncertain riches. Di ba? Walang katiyakan na kayamanan, but in the living God who gave it us richly all things to enjoy. Yan ang
talagang totoong kayamanan. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Yun yung tiyak na kayamanan. Nagbibigay sa iyo ng talagang totoong kayamanan na mga bagay na i-enjoy mo sa buhay mo. Yan yung makapagbigay sa iyo ng totoong enjoyment. Yeah, the choking of the word, mga kapatid. This refers to the desire for other things. Yung nasasakal ka, yung salita ng Diyos nasasakal, pinapakita nito, o tumutukoy ito sa, yung marami kang desire sa buhay, na hindi naman kailangan, yung ibang bagay na hindi mo kailangan. Mark chapter 4 verse 19, and the lust of other things, sabi dito, entering in, choke the word. Diba? Mark chapter 4 verse 19, and the lust of other things, entering in, choke the word. Ibig sabihin, mga kapatid, there are things na hindi mahalaga, pero nakakasama. Na hinahangad mo siya, nakakasakal. Subukan mo maghangad ka, ganyan ka. Ang dali mong masakal. No? Diba? Diba? Ang dami mong desire, ang dami mong hinahangad. Nagligo ka sa Panginoon, nandoon ka sa labas. Ay, talagang pabor na pabor pag sakaling ka dito, oh. Di ba, kitang-kita yung leg mo? Oh. Yun yung pinapita dyan, mga kapatid. Kumbaga, mga kapatid, imagine, yung plant na, sabihin na lang natin, mga kapatid, yung plant na surrounded by the weeds. Ano ba yung weeds? Di ba? Yung mga damo. Di ba? Imagine a plant surrounded by weeds. No need to immediately destroy the plant. Hindi mo kailangang sirain agad ang plant kasi nga natatakpan na ng mga weeds. Hindi, di ba? Wala namang ganyan, di ba? Kadalasan sa literal na pagsasaka, na talagang bubunutan mo yan. Gunahan, agunahan. Gamasin. Gamasin. Ano sa Tagalog yan? Gamas. 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 Yung maguna. Gunahan. Guna sa Bisaya din. Gamas. Diba? Ganun yun eh. No need to immediately destroy the plant. But it weeds. Kung ang weeds na yan ay hayaan mo lang, talaga namang masisira yan. Anong mangyari? Eventually, maagawan ng space at resources ang plant. Di ba? Pag hindi mo yan, gamasin, talagang maagawan siya ng resources. Di ba? Mamamayat yung plant na yon. Ano yung pinagpita doon, mga kapatid? Ganito din ang worldly distraction. No need na biglang tumalikod ang tao sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman masama na maghangad ng maraming bagay, mga kapatid. Ang naging masama dito, kung ang lugar ng Diyos sa buhay mo, naagawan na rin ng mga worldly things. Yun ang ipinapakita doon. Hindi ba? Hindi masama maghangad. Normal yan eh, mangarap ka. Ang masama doon, kung yung lugar ng Diyos dyan sa puso mo, naaagawan na rin ng mga worldly things dahil sa pangarap mo na yan. Yung huwag nating hayaan. Huwag tayong tumalikod agad. Huwag ka agad na bunutin yung plant. Kasi nga, natatakpan na ng mga damo. Gunahan mo yan, mga kapatid. Application, mga kapatid. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang mga bagay na unti-unting sumasakal sa spiritual life ko? Ano kaya? Tanungin mo, sarili mo. Tanungin natin. Ano ba yung maaaring sumasakal sa buhay natin? Sa ating mga paglilingkod? Maaaring pumipigil, maaaring mayroon tayong hinahangad. Diba? Ito imagine, nahangad ka, madali ka talaga masakal yan. Mga kapatid, material ba? Diba? Mga ganyan. Material, ambisyon? Marami yan eh. Worldly approval? Marami, pwede rin yan. Wrong priorities. Pakarami rin yan, mga kapatid. Not everything that takes our time, mga kapatid. Yun nga, ulitin ko. Ang masama dito, it could be bad kung inagaw na nito ang lugar ng Diyos sa ating buhay. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Number 4, panghuling puso. Mga kapatid, oras na tayo.
Umaga pa. Mayroon na tayong the west-side heart, the thorny heart, the stony heart. Number 4, itong pinakamagandang puso mga kapatid, the good ground heart. Mga kapatid, Matthew 13, verse 8. Ano sabi dito sa verse 8? But other fell into good ground, mga kapatid, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Mga kapatid, tanungin mo, sarili mo, ito kaya yung puso ko? Ito kaya larawan ng puso ko? Good ground kaya ang puso ko? Ano pinapakita dito mga kapatid? The word is received and reproduced. Dumami mga kapatid, ang salita ng Diyos, dumami. Yun ang ibig sabihin. Ipanapaliwanag yan ni Kristo sa verse 23. Anong sabi niya sa verse 23? But he that receiveth seed into a good ground, o ito, nabanggit ito, is he that heareth the word, and understand it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. Napakagandang puso mga kapatid. Tapos pansinin niyo mga kapatid yung progresyon. Nakita niyo ba dyan? Yung progresyon. Hear it. Diba? Then, understand it. Nabanggit doon. Then, bear it fruit. Ang linaw. Yun yung progresyon niya. Not just hearing or understanding. There is fruit. Nagbubunga. Tanong ko ngayon mga kapatid, nagbubunga nga ba talaga tayo? May bunga na ba tayo sa gawain ng Panginoon? At nagsanga man lang? Ha? Hear it, understand it, bear it fruit. Unahin natin yung hear it. Hear it the word with faith. Ibig sabihin mga kapatid, nakinig ka na may pananampalataya. It gradually sink dahil malambot na lupa. Mga kapatid, kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, ulitin ko, dandahan talagang bumabaon yan. Diba? Kapag once na ang salita ng Diyos bumabaon sa puso mo, automatic yan. Magbuugat yan. Tutubo yan. Tutubo, susupling, mga dahon yan, magbunga. Ganyan dapat tayo bilang tunay na Kristiyano. Mga kapatid. The good ground heart, hindi nire-reject ang word of God na nahasik. Ano sabi dito? It listen, dahil nakinig siya, lumago, tumubo, at nagbunga. Ito ang pinakamahalaga. Romans 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? Yan yung word yung verse natin. Common verse yan. Mahalaga talaga yan mga kapatid. Yung pananampalataya kasi kahit mayroon ka ng pananampalataya, wala ka namang faith, ay hindi pa rin. Yan yung sustansya ng ating paglilingkod, pananampalataya. Yeah, hear it the word with faith. Then understanding the word. Understand it the word with meditation. Yung understand it the word with meditation, napakamahalaga din yan. Hindi lang hear it the word with faith, with meditation din. Hindi lang napakinggan, naunawaan, but he meditate, ninanamnam niya mga kapatid. Psalm chapter 1 verse 2 and 3. Nung sabi doon, but his delight is in the law of the Lord. Mga kapatid, yan yung delight niya. Then Joshua 1:8 ang sabi doon. Diba? Joshua 1:8, meditate therein day and night. Ang sabi doon. Yung nagkahalagaan mga kapatid sa ating paglilingkod. Hindi lang hanggang nakinig tayo. Dapat magkaroon tayo ng mga ganitong katangian. Ipinamita nito mga kapatid, na ang life rooted in God's Word becomes stable, di ba? Fruitful and able to face the pressure. Yun. Then, dahil mayroon siyang hear it the word with faith, then understand it the word with meditation, mayroon din siyang the word bear it fruit. Yun. Hindi nagtatapos doon, kailangan magbunga. Ito ay nagpapakita ng resulting transformation.
Yun yung pinaka magandang larawan ng isang buhay Kristiyano. Transformation, mga kapatid. Of course, hindi ito madali. Pero kung paanong ang puno, mga kapatid, bago magbunga, dumaan muna siya sa, ano yon? Anong ginagawa ba sa puno? Pagpuputol. Diba? Minsan may ano tayo may ginigibat tayo sa sarili natin para lang makapaglingkod tayo, mga kapatid. Masakit talaga yon. Pero yan yung proseso para lumago ka. Ang puno nga, kailangan ng may puputuling sanga. Meron din pruning. May pagyuyog-yog. Ba, yuyug-yug yung puno para magbunga. May mga ganyan eh. Alala ko sa probinsya dati, yung punong mangga, yuyug-yog para lang dumami do bunga. Oo. Ganun din sa buhay natin Kristiyano, mga kapatid. Yung buhay natin, pag hindi dumaan sa mga ganyan, mga trials, paghihirap, at paglilinis, walang mangyayari. This is painful, masakit, but it's needed for real growth and fruit. Yun mga kapatid. Mahalaga yun. Cultivate, ibig sabihin, cultivate your heart with humility and submissive as best respond. Amen? Yan mga kapatid, conclusion na tayo. Dito sa parabol, mga kapatid, ni Kristo about sower, isang binhi lang ang ginamit. Tandaan po natin yan. Isa lang ang word of God, isang salvation process lang. The seed is good, di ba? Meaning the problem is not of the seed, the problem is the soil. At ngayon, the word of God ay still nihasik pa rin hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Marami pa rin nag-hasik. Every sermon, every Bible study, every Bible reading, every time God speaks to us. The seed is being planted. Itinatanim. Di ba? Pero anong uri ng puso mayroon tayo in front of God? Tanungin mo. Kung saan ka doon sa apat na puso? Wayside heart? Thorny heart? Stony heart? Or good ground heart? Yan po yung tanong ko ngayon, mga kapatid. The wayside heart? Nakinig ako ng salita, but I will not let it enter. Yun eh. The stony heart? I received the word, pero without root. Ganyan ba tayo? Tanungin mo sarili mo. The thorny heart? I received the word, but other things are choking it. Tanungin mo. Pero pinakamahalaga, mga kapatid, dapat dito tayo sa pang-apat. Ito dapat ang puso natin. The good ground heart. I hear the word, I receive the word, I obey the word, and I bear fruit. Amen? Yan mga kapatid, purihin ang gabing ito. Nawa maging pagpapala sa atin ang mensaheng ito. Makita natin yung ating mga puso. Kung saan nga ba talaga tayo. I commend the good ground heart, mga kapatid. Dapat maging ganyan tayo. Tawagin ko po si Pastor Willie. Magandang gabi po sa lahat. Ayan.